Alam mo, Sandro, ngayong taon nakatakdang ilabas ng Land Transportation Office o LTO ang vehicle license plate o plate numbers. So excited na tayo dito, no? So ngayong umaga, kailangan ng lahat yun, lalo na yung mga magpaparehistro ngayon. I'm sure lahat sila nagtataka, kailan ba nila kailangan palitan ng kanilang mga plaka sa kanilang mga sasakyan? yes, kaya naman para bigyan po tayo ng impormasyon tungkol dyan, makasama natin ating very special guest this morning. Welcome, Mr. Jason Salvador, LTO spokesperson. Good morning. Good morning, sir. Good morning. It's always a pleasure to be here. Siyempre, welcome back sa Good Morning Boss, sir. It's been a while since we've had you here. Well, yes. So, I'm very excited. No? Finally, mapapakita ko na sa inyo kung ano yung pinag-uusapan natin a few months back. Ito na yung ating bagong plate standardization program. As I have here, ito, as you can see, these are the new plates. No? This is the plate for the private vehicles. Ayan. As you can see, it sports a new design. Ito naman po yung ating pampasahero. Ayan. So makikita niyo siya, ngayon it's black on white, no, and it's black on yellow. Bakit black on white at black on yellow? Kasi studies have shown, no, that these combinations are the most effective, no, para makita niyo from afar and from several angles. Kaya minarapat natin na baguhin yung mga disenyo. At the same time, naglagay na rin tayo dito ng maraming security features upang sa gayon hindi na basta-basta magagaya ng ating mga kababayan. Kasi ngayon, sa panahon natin, medyo medyo madaling mapeke at marami tayong nakikitang iba't ibang disenyo, no, na mga nakakabit sa sasakyan. In fact, there are 9 designs roaming around. So, medyo mahirap para sa ating mga law enforcers at mga kababayan na makita kung alin ang tunay ng mga plaka. Pero sir, siguro isa-isahin natin, ano po ba yung mga features nitong bagong plate numbers na wala po dun sa dati? Well, for one, I'll just show you the private motor vehicle. Unang-una, tinanggal na natin yung mga slogan ng iba't ibang administrasyon dito. Pinoy, tapos Matatag na Republika, Philippines 2000, so iba-iba na yan. Ang nilagay natin ngayon, malinis na lang siya ngayon. Kung sang region sa una nagrehistro. Tulad nito, NCR. Ayan, para madaling matandaan or malaman ng mga kababayan natin, uy, saan galing yan sa sasakyan yan? Yes, correct. Kunyari, NCR ka, nakita ka sa Visayas or sa Mindanao, at least, uy, parang hindi ito taga rito. So, subject agad sa pagsusuri. Pangalawa, kung makikita nyo, yung ating mga letters at numbers at mga borders, may special hat stamp yan. Hindi na lang ito yung basta-basta pintura. If you can see, there are LTO insignias there. No? So, lalong hindi ito basta-basta magagaya. Along with that, meron tayong nakaabang na barcode. At meron itong mga watermarks para dagdag seguridad. Aside from that, sa likod, makikita nyo, meron itong mga laser etches. Okay. Kasama nito, no, along with that security features, meron tayong tinatawag na third plate sticker. Ito yun. Itong third plate sticker, yung normal na nilalagay natin sa mga windshield natin, taon-taon. Ito, pag issue ng new plates, bibigyan namin kayo ito, kasama na rito yung plate number, no? Upang sa gayon, dalawa ang ating identification mark. Not only sa plaka, kundi pati sa sticker. Ganon din sa for hire, no? Mas maganda sa for hire. Kasi aside from putting the region, nakalagay dito kung anong klase kang pampahadang sasakyan. For example, Region 2, City Bus. Upang sa gayon, pag tinanggal mo to, ginamit mo sa taxi, kitang-kita agad. At ang mas maganda pa doon, yung sticker natin na kasama nito, kasama na yung rota niya. Ayan, nakalagay sa ilalim. Kasi importante siguro sir, sa mga kolorong tsaka yung mga out of line po, no? Tama. Madalas na talaga nakikita natin na actually hindi mahirap i-monitor itong mga out of line ito. So I guess now that you can see it with the sticker nga, alam natin na kumbaga ito yung linya niya dapat pero nandito siya sa ibang linya. So malalaman natin na yun. Tama, Sandro. Kasi yung mga kababayan natin, madalas sila mga biktima, akala nila lehitimong pampasaherong sasakyan to, mas malalaman-laman nila pag na-aksidente. Sa GV, Florida, hindi pala lehitimo yun. So, ang nung nangyari, wala sila nakuha ang benepisyo no nagkaroon ng aksidente. Pero Sir Jason, kailan po ba ang full implementation nito? Well, we're coming up with the new plates this April. We're looking at the second week of April. Ilalabas na natin ito lahat sa mga bagong rehistrong sasakyan. For the motor vehicles or four-wheel, simula ito Feb 17 onward. So lahat na nagrehistro from February 17, 2014, ito na ibibigay nating plaka. Para naman sa motorsiklo, dahil medyo malaki yung naging kakulangan natin, yung bagong plaka na ang ibibigay natin sa lahat nagrehistro magmula September 2, 2013 onwards. Yun. Sir, nakikita ko po dito sa motorsiklo, meron parang space na nakasulat, place here, year tag here. Meron din po ba tayong ganito para dun sa mga private at sa public? Wala na. Hindi na po kasi kailangan. iniwasan na natin yung paglagay-lagay ng mga plate tags dito. Kasi alam niyo yung mga kababayan natin, yung taon-taong validation sticker na ginagamit ng pantakip-takip dito, minarapat natin na ilagay na lang ito dito sa windshield sticker na kung saan may perforation na pag taon-taon tatanggalin mo lang to at papalitan mo. Ang maganda rito, alam mo, hindi rin nila ito basta-basta malilipat. Bakit? Pag tinanggal
would show void. Susulat-sulat dito na void. In fact, I have a sample here para makita nila. Katulad nito, pag tinanggal mo siya, yung sticker, it would show in your windshield na void. So, hindi mo ito malilipat. Pati yung sticker itself, nakalagay void. Okay. So, isa pa yan sa security features. And more importantly, before I forget, kasama nitong mga plaka na to at na sticker na to, ang special bolt na tinatawag namin upang masiguradang hindi basta-basta matatanggal ang plaka at maililipat sa ibang sasakyan. Kung makikita nyo ito, this special bolt has two heads, no, or dalawang ulo. Ang sistema nito, pag hinigpitan mo siya, when it reaches the breaking point, mawawala itong pinagkakapitan ng mga pliers or ng mga bolt natin. In effect, parang tornilyo na lang siya. Pag kinabit mo ito at humigpit na ng todo, mawawala yung hawakan niya. Okay. So ang matitira lang, plain flat surface na hindi na ito makakapitan ng pliers. Kaya hindi mo na siya basta-basta matatanggal. At hindi na maililipat ng ating mga kababayan for whatever reason, for as simple as color coding, cross-grave as, carnapping, or any other criminal activity. Actually, yun nga yung madalas nangyayari. Actually, dapat yung color coding lang talaga para makaiwas. Minsan pinagpapalit nila yung mga plaka nga ng mga sasakyan para nga hindi sila mahuli ng pulis sa paggamit nila ng kanilang mga sasakyan. So napakaganda ito kasi at least mapapaigting lalo ang seguridad na ating mga motorista, yung mga talagang may mga kotse. Pero ito naman, Sir Jason, gusto ko rin malaman, paano po yung mga dati, yung mga may old plate numbers, paano po yung proseso ng pagpalit nila sa bagong plate number? Well, eventually, through a 3-year period, papalitan natin lahat ng existing plaka ng mga motor vehicle at motorcycle. Pero hindi naman mahihirapan yung mga kababayan natin kasi nakaschedule to, no? Kasabay sa pagre-renew ng kanilang mga rehistro. For example, ikaw ay ending 9, ano? So yearly, nagre-renew ka tuwing September. This time, pagdating ng September, pag-renew mo na registration mo, sabay na nating papalitan yung plaka mo. Sisingilin ka na ng bayad, which is only 450 pesos para sa motor vehicle or 120 pesos para sa mga motorsiklo. And then after around 45 days, isusurrender mo na yung lumang plaka mo and then bibigyan ka na namin itong bagong plaka. So same process, so walang kahirap-hirap, mabilis din. Walang nadagdag na proseso. Instead, bibigyan ka na namin ng bagong plaka na very much na kahit pa paano makakadagdag sa iyong peace of mind at sa peace of mind ng iyong mga mahal sa buhay. Yes. So ito gusto ko tanungin kasi yung mayroon tayong mga plaka nga nakasulat kunwari kung saang region galing, katulad nga nito na nakikita natin na NCR ang nakalagay. Pero sir, meron po mga syempre instances na kumbaga mga second hand na mga binibili nga po na kotse ay syempre parang kunwari mula sa isang probinsya dinadala dito sa Manila. So paano naman po yung proseso ng pagre-rehistro nun? Kailangan pa po ba nilang magpakuha ng bagong plaka? Kung wari na NCR nga, tapos papapalit nila yung region? Well, no. In fact, kahit saan ka na usually nagre-rehistro, pwede mo itong gawin doon, no? Para sa inyong convenience. Kami na lang bahala mag-adjust to trace back kung saan talaga originally nirehistro yung sasakyan mo. Okay, kasi meron pong mga ganong instances na parang kung baka kailangan pa daw iparehistro dito sa Manila yung sasakyan kasi nakarehistro sa probinsya. So, hindi naman po may hindi problema naman ayaw yun. na nating abalahin yung mga kababayan natin sa gano'n, no? In fact, kung saan silang usually taon-taon na conveniente nagre-rehistro, kung nasa taga Laguna na sila ngayon, taga Bicol or taga Visayas, doon na lang nila babayaran yung bagong plaka natin. Alright, Sir Jason, paano naman yung mga commemorative plate? Ano pong gagawin natin? Pinagbabawal na po ba natin ito? Well, matagal na hindi pinapayagan. Hindi naman natin pinagbabawal. Ngunit, napag-alaman kasi natin na medyo inaabuso ang paggamit nito. Kaya minarapat ng management ng LTO at ng DOTC na wag muna magbigay ng mga approval sa mga commemorative plates. So kapag may nahuli po ba, ano po bang penalty ang Naku, maaaring napakalaki. ipataw? No? Kaya nga gusto natin paalalahanan yung ating mga kababayan na wala po ngayong pinapayagan o walang approval. At wag po tayo basta-basta bibili o gagamit nito dahil napakalaki ng penalties. In fact, pag nahuli kang gumagamit nito na walang authority, masisingil ka ng 5,000 pesos. 5,000 pesos. Kasi ngayon, ang dami dahil sumikat yun nun. Dahil kapag daw bumili ka nun, walang coding or may, di ba, walang coding. May katotohanan po ba dito, wala sir? po. This is very much misleading. Kaya nga ngayon, masyado nang mahigpit ang pag-issue natin ito. Although hindi naman natin pinipigilan yung mga organization na mag-celebrate ng kanilang mga milestones. Ngunit pinapaalala natin na hindi lamang naman ang plaka ang paraan upang sila ay magdiwang. Yes. So ito po, nakikita natin ang isa pang safety feature na nabanggit niya sa mga bagong plaka natin ay meron nga itong barcode. So ibig sabihin po, meron po ba tayo mga scanner para sa ating mga kapulisan? Well, nakaabang na itong barcode na to sa pagpasok ng ating bagong IT. At pagpasok nila rito, mababasa to. Ang nakalaman dito yung mga vital information ng ating sasakyan. For the private vehicles, ang nakalagay lang dito yung motor, yung chassis, yung color. Wala rito yung mga
sensitive, katulad ng kung sino may-ari at anong address. Sa for hire, kasama na rito yung linya at prangkisa niya. Okay. Alright, siguro meron kayo pong tips or advices para dun sa mga boss natin na nanonood ngayon. Syempre, malapit nyo na nga pong i-release itong bagong plate numbers. Oo, sa ating mga boss na nanonood at nakikinig ngayon, masaya kami at dumating na yung bagong plaka natin. No? Ito yung proyektong ito ay para sa inyo upang madagdagan ang kaginhawaan nyo sa lansangan at masiguradong secure ang ating mga sasakyan. Yes. So ito, gusto ko lang din matanong siguro dagdag na question natin. Para sa government plates, alam natin na palaging letter S nga yung simula, tapos red nga po. So, kumbaga lahat din ng government na natin, papalitan natin ng ganyan. Kasi may iba tayong mga government plates na parang minsan iba-iba ang lumalabas na ginagamit nilang plaka. Alam nyo, minarapat na rin natin noon lagyan ng government talaga Yes, sa ilalim. Kasi hindi naman tayo lahat nakakaalam na pagpula or S nagsisimula ay gobyerno ito. Dito tinataasan natin yung accountability level ng ating mga pampublikong opisyal. Dahil mismo rito, kahit yung mga ordinaryong kababayan natin, malalaman nila, uy, gobyerno sasakyan niya, hindi basta-basta ginagamit dapat sa kung saan-saan. And actually, yung marami kasi mga nagre-report na gano'n na parang minsan nakita natin dahil porket red plate ay talagang kung makakala mo, makaas na May daw sa special kalye. treatment Oo, rin. kakaiba. So at least ngayon na parang medyo mas nakakahiya naman sa kanila dahil nalalaman nila na gobyerno nga sila tapos pwede natin silang maisumbong kagad sa mga akulang opisyal. Tama yun. Kasi ang sabi nga natin, dapat responsable ka sa paggamit. Kaya nga minarapat natin ilagay ito upang hindi lang tayong mga taga-gobyerno ang nakakaalam na pang-gobyerno sa sasakyan ito, kundi pati ang mga ordinaryong mamamayan. Yes. So ito naman po dun sa, meron tayong 16th Congress, tapos nakasulat pa yung petsa, kumbaga. Kasi nakikita natin na ngayon ay maraming umiikot na mga, yung mga plate number nga na 8. Kaya sinasabi nila na parang yun nga, parang ginagamit nila nga rin ito para makalusot-lusot sa trapiko at ano. Well, pero ngayon, nakasulat po kung current nga po na nakaupo at paano po ba yung mangyayari? Kunwari, nakalipas na po yung termino nung taong may tinatawag natin mga protocol plates or usually ito yung mga ini-issue natin sa mga ating public officials or elected officials. Minarapat nating lagyan din ng kanilang termino upang sa ganun ma-identify din na hanggang ganitong period lang siya pwede gamitin. Kasi nung mga nakaraang panahon, nakikita natin kahit luma na yung sasakyan, luma na yung Nandun pa rin yung plate number. patuloy pa rin yung paggamit way beyond the term. So, dagdag accountability at responsibility para sa ating mga mabatas at mga officials na gamitin lamang yung kanilang pribileyo na ito sa takdang panahon lang. Yes. So this question lang this one, lahat po ng position kasi meron tayong makita minsan number 60, number 15, lahat yun nakasulat na po kung ano yung designation. Lahat ito magmula sa ating mga sekretaryo, sa ating mga senador, sa ating mga members of the judiciary, kung saan bini-issuehan natin ng protocol plate. Lahat ito nakalagay ng mga dates na ito. So talaga napakaganda yung ilalabas sa plate numbers ng Land Transportation Office, Sandro, kasi dito hindi na magte-take advantage ang lahat ng tao. So nakakatuwa, pero gusto ko rin po malaman siguro paano yung mga may special plates for the benefit of our viewers. Same pa rin po. Yes, pag pinalitan naman natin yung mga existing na plaka, they will still sport the plate or the numbers that they have. Kunyari, ABC 123 ang naka-issue sa'yo. You will still have ABC 123 but sporting the new design. Okay. Ito ay para ma-standardize lang at makita natin na pare-parehas na lahat ng sasakyan. Sir, so itong 4 digits na ito ay kailan po natin, kumbaga dun sa mga bagong biling kotse na lang Sa na hindi mga pa bago narehistro? lang. So, sa mga bagong bili at narehistro magmula February 17 para sa mga 4 na gulong at para sa mga motorsiklong narehistro magmula September 2, 2013 onwards. Okay. Alright, siguro, sir, ano pa po ba yung mga ibang reminders na gusto nyo pong ipaalam sa ating mga viewers ngayong umaga? Well, unang-una, humihingi kami ng paumanhin dahil medyo nagkaroon ng delay dito sa mga plaka na ito at sa mga stickers. Pero huwag kayong mag-alala, palabas na po ito at mid-April makikita nyo po ito sa ating mga lansangan. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Jason Salvador, Land Transportation Office spokesperson. Yes, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. At syempre, proud kami na isa kami sa mga unang nakapagpakita nga nitong mga bagong plaka. At syempre, na-inform natin ang ating mga manonood tungkol sa bagong proseso ng ginagawa ng LTO. Maraming salamat din po sa pagkakataon.